Bayan, magandang umaga po, no? Ang inyo pong Kuya Ed TV. Shout out po, no? Especially po dito po sa ating mga kababayan na warprik na unsyamina sa kung ano ang nangyayari dito sa mga ulul, no? Mga puro kayo palabas, no, dito sa ating pamamalakad at sa pamunuan ng gobyerno. Shout out po, no, sa lahat ng nagnanais na mabago, nagnanais na baguhin, at nagnanais ng mo-change ang liderato ng bulok at korap na gobyerno ni Lupin. Shout out din po, no, sa mga baser natin, continuous lang kasi di ko naman din yan mabasa. Total sayang ang engagement. Mga ulul! Shout out din po, no, sa ating mga kapatiran, sa Guardian, sa Karancho, sa kapatid natin sa mga kuya, ate, sa Eagles, and then the other, no? And then into the other. Alam ko po na kayo po ay nagtataka kung bakit ngayon lang din po nakabalik, no, ang atin pong programa dahil po sa kahilingan na rin po ng iba. Lalo na po yung atin po mga OFW, no? Sa Japan, sa Australia, sa Canada, all over to the world, no? Magandang araw po sa inyo. No, gabi man diyan sa inyo o araw, nawa sana ay sa ngalan ng ating Amang Yahuwah, kayo po ay nasa maayos na katayuan. Bayan, hindi rin po lingid sa inyo, no? Ang galing maghamon nitong animal na ito. Ang galing maghamon, pero naging mamon ng kanya pong binawi ang kanyang hamon na kukwelyohan at hihilain o hahatakin ang Kadante Marcoleta. Binabati ko rin po, shout out po, may always be to all the brother of 75, no? Yung ating pong binuo sa Recoletos, San Sebastian, and now is standing firmly and strongly. But di magkaiba po ng paniniwala sa politikang sistema ng ating bayan. Assalamualaikum po sa mga kapatid natin sa MILF, MNLF at sa Bangsamoro, no? Na harinawa ay sumapuso ang katahimikan at pag-ibig o ang kapayapaan sa bawat isa sa atin sa ngalan ni Allah, no? At talakayin po natin yung dapat nating tinatalakay na problema o concern po sa ngayon. Hello, Mr. Tulpo, the brother Tulpo o the Maleta brother. Alam po namin, bayan, na sa sitwasyon ngayon ay sadya naman pong magkakaiba tayo ng pananaw, no? Dahil po ang iba ay nananatili silang umaasa na ay may darating o may parating, no? Okay. At ang sistema pong ito, bayan, ay kinauukulan ng panawagan na ano na, Mr. Lupin, no? Bayan, makikita po natin, bayan, na magkakaiba po ang setup at sitwasyon, no, sa ngayon. At
ika nga, correct me if I'm wrong. Ginagawa po ninyo ang inyo pong huling kara at ang huli po naming pananalig at paniniwala sa inyo. Okay, magandang umaga po. Tap-tap lamang po tayo. Baka ma-breakdown na naman tayo, bayan. Maraming salamat po. Tap-tap lamang po tayo. No? Thank you very much po sa inyo. No? Tap lamang po tayo. Ang nakapagtataka bayan, no, dito sa magkapatid na The Tulfo Brothers ay ika nga, bakit ganun? Ha? Bakit parang Lamanos de Encantos de Macalibos, no? Ang inyo pong ang inyo pong teka ha, doing something, okay, no problem. Yung mga abaser natin, ano rin yan, ang tawag nito, comment din yan, ano? Engagement din yan. Kasi wala naman po talaga kayong kwenta, so wala naman din po. Okay? Tap lamang po tayo sa ating board. Marami pong hindi pa po nakakakilala kay Kuya Ed dahil po nga sa medyo nagpahinga tayo. Concerned lang po dahil nga sa yung mga kapatid natin na OFW ay mga nag-PM sa akin, lalo na po yung sa Australia, Canada, Singapore, Japan, no? At sa Dubai na Kuya Ed, baka pwede, no? Hindi ka namin inuutusan. Pero marami pong salamat sa inyo pong pagtitiwala na bumalik ako sa TikTok at magkaroon po tayo ng mga ganitong klase, no, ng pagkakataon. So yung mga hindi pa po nakasubscribe kay kuyaedtv.org dito po sa TikTok, no, please follow and share yung ating pong activity karon, no, para naman at least ay makaabot pa sa iba, no, at iwan lang po kayo ng konting mark, no. At hayaan niyo po, tuloy-tuloy lang po tayo. Nagpahinga lamang po po some physical concern, no, medically. So, bayan, ito. Sa likod ng pag-uutos, ilan na, no, na pagkakataon upang, i-correct ang kamalian ng palasyo at patunayan na matatag ang pamunuan at liderato ng Malacanang. Ito po ay inaatasan ng atin pong kataas-taas na hukuman na mag-hair follicle. No? Nasa mga pagkakataon lang yan. Tama ba? Bayan, inuulit namin bayan, no? Hindi po kami tanga. Kami po ay seryosong nananawagan tungkol sa katayuan at kung ano ang inyong desisyon sa mas lumalaga na pang, nakautang ka na naman, animal. Ilang bilyon na naman yan, nautang mo. Pero mula noon hanggang ngayon, ay wala pang nangyayari. Wala pong nangyayari doon sa mga inuutang mo. Wala pong nangyayari. Ano lang, parang drawing lang, parang ano lang. Wala eh. It is nothing to lose. Ni isang haligi wala. So wala po tayong aasahan. Let's surprise President Lupin sa araw ng kalayaan. Tanungin kita, Mr. Lupin, are you willing and ready on June 12 sa araw ng kalayaan? Sa kasarinlan ng bansang ito? Sa iyong mga monopolyong ginagawa? Aba, kakutsaba ka pa. Saan ka nakakita ng Senate President
na ang sabi niya, klaro, kami po ay suportado ng Malacanang. Ang anak ng kakang, futang fuck you naman. Ibang klase naman ito. Ha? Ha? Katsalyan. Siya po ay, sila daw po ang bagong minority black, no? At sila daw po ang may kapit ng BRC, Blue Ribbon Committee. Kasi kailangan pong pagtakpan ang mga information. At sa totoo lamang po, ito po ay kanilang tawag dito, kanila pong sinisira at sa katulad ng mga dating kaparaanan bayan, ito po ay kanilang ginagawa ng paraan o sinisira nila ang katayuan ng mga witness po natin dahil nga sa katotohanan dala nitong mga to. Lugar, araw, sitwasyon, at bagahe. No? Wala tayong magagawa wala naman po silang gagawin kundi ang sirain ang reputasyon at dignidad ng 18. Pusang alaw gani, kahit nga yung Armed Forces of the Philippine Public Affair Office, yung PAW, ganun na rin, nananawagan, etc., etc. Fuck you. You are not Marines. Kahit commandant ka pa ng Marines, kahit flag officer in command ka pa or FOEC ng Navy, wala pong ginawa ang 18 brigade. O yung tawag namin dito, Bravo 1-8. No? Wala po silang ginawang violasyon. Nagpatotoo lamang po sila tungkol sa oras, panahon, lugar at pagkakataon ng ibinibintang tungkol nga sa mali-malitang basura gaya ng inrelease ng statement ni Master Sergeant Gutesa. Babiglang sabi na hindi na daw karangalan, hindi na daw dapat na ilink pa ang Bravo 1-8 tungkol sa status condition nila kung sila ba o active o non-active, retired o kung ano pa. Nananawagan. Ayaw na nilang manawagan si Browner kasi huli na Pag si Browner po ang nagsalita, no? Ang nakikita namin ay ang Browner Condominium mismo sa pinakamahal na lugar sa Ayala Land. Saan? O Ayala Property sa Makati, sa BGC. Pero ikaw lang, Mr. Brownie, ang nagkaroon ng mga building at condominium, the only one in the history of the Chief of Staff of the Armed Forces of Lintik Government. Alam mo, Mr. Brownie, kami sa katayuan namin, para kaming mga tawag nito, hindi lang sa low moral, no? Sa totoo lang po, may angkin po kaming galit sa inyo. When a battle medalist receiver on an army under 1st Scout Ranger Regiment received the award of accommodations in the rank of Medal of Valor in a certain engagement from Ilocos, Cotabato, and Basilan. And he is now on the retiree's status. What do you call Mr. Trinidad? O tangina, general ka ba? O colonel ka pang putangina, blastog kan animalin? Ano ang tawag mo doon? Sa isa pang Valor Medalist Awardee o recipient ng Philippine Marine Corps, si Colonel Ariel o si General Ariel Querubin.
nananahimik at nagmo-monitor lang. How do you call the Cavalier awardee of Medal of Valor? Ano ang itatawag mo sa kanya, putang ina, Trinidad? Ano? Simple as that, Kerubin. Di ba? Simple as that, yes. Formality, yes. Pero ang nakikita namin sa iyo, yung kulay lang, ano ka ba, brown, black, yellowish gray, mukha kang maleta. Ang attitude at ang asal mo sa ginagawa ninyong pag-distract at paninirang puri sa Bravo 18 ay hindi po namin nagugustuhan. At amin po itong kinukundina dahil sa inyo pong mga katarantaduhan. Whatsoever, putang general ka pa o colonel ka pa, Trinidad, ang Kuya Ed lang. Alam namin. Sabi nga wala nang saysay basta X. Ganun ba? Baka bumalik ka sa ex mo. Alam ka na namin. Muli po ay nananawagan po at humihingi ng paumanin at konting suporta ang Kuya Ed. TV.org. Paki naman po. Paki-subscribe uli kasi para makabalik po ulit tayo kasi sa totoo lang po nag-out po ako ng communication para po sa TikTok. Kasi ang dami-dami pong magagaling dito sa TikTok. Kung ako lagi ko pong pinapanood at pinakikinggan, ang gagaling po nila yung mga DDS na dala ay shit. Alam nyo ba na ang TikTok ay naging recruitment ng National Democratic Front, the CCP, the Communist Party of the Philippines, and New People Army? Hindi. Kasi ang iba, ang gusto, makakita na nagsasayaw na bakat ang bilat. Pero pag magsalita ka ng makatotohanan at tama lang, siyempre, be-breakdown ka. Lalo na pag nalaman natin na ang tunay na dahilan ng kanilang allied purposes and means of friendship is i-colonize uli ang Pilipinas. Kung totoo po kayo ay mga Pilipino, internal and external view of news current, alam po namin na nakikita ninyo. Kami po ay lehitimong nakasubaybay sa programa ng atin pong geopolitics, si Ana Malindig-Uy at saka si Dr. David Ulalo. Nakatutok po kami diyan sa mga foreign information and news. Kaya hindi po kami pwedeng magsambit dito ng fake news. Ano ka? BBM administration? Ano ka? BBM vlogger? Bayan, alam ko po na kasi alam niyo na, pag nabanggit natin dito ang Charlie India Alpha o ang Central Intelligence Agency ng United States of Goddamn America, 1, 2, 3, pipin down ang ating live event. Isa rin po yan, kaya rason ko bakit ako aalis sa TikTok. Kahit pabari-bariya lang ang ibinibigay sa iyo dito, maka 1,000 ka ng heart, makaganito ka, makaganyan ka, kahit papaano, may 10 centavos, may 5 centavos. Masaya na kami kasi reward na siya para sa aming sakripisyo at hirap. No? Reward na siya. Ang mahirap lang ay sisiraan ka. Then, afterward, malaman mo sa kabila, nagpapaliwanag siya na siya ay DDS. Duterte, diehard, so forth.
Lalo na ngayon, alam nila na nanganganib ang katayuan ng pamamahala ni Lupin tungkol sa mga paglilinaw at paglalabas ng mga positibong impormasyon galing sa Bravo 18. Hindi po dahil sa ang Kuya Ed po ay nasa Marines. Ngayon puti na ang buhok, ibig sabihin, nasa senior citizenship na. At matikli, wala na sa serbisyo sa Marines. Kasi pag sinabi mo pong Marines, we are doctoring and we are giving our life only on one sequence. The bloodiest doctrinations of the Marines. Once you are a Marine, you are always a Marine. Yun po ang aming kinikilala. Hindi po yung statement mo sa nabagang, fuck your head! Natividad or Trinidad, kung sino ka pa, general ka pa, ano. Fuck you. Alam namin nung December 18, 2024, ay nakatanggap kayo ng pamaskong mali-maleta na basura galing kay Tamba, Luslus. Ngayon, mukhang nagpihit na. Puta, tuwan-tuwa yung mga vlogger ni BBM dito. Ilang vlogger ni BBM ang nag-turnabout, nag-change ship, napunta na sila sa, DDS Defender. Kala mo, putang anong ginagawa mo. Ano ibig sabihin no? DDS Defender. Dala-dala, I-sheet Defender. Hindi ni kailanman titulado kayo para sabihin nyo, kayo ay mga DDS o Duterte diehard supporter. Putang paki. Diba? Ano ka, Marin? Siniswerte? Ano ka? Si Tulpo? Bawa galinti, Tulpo? Bawa lilintian, Tulpo? Binuwang na si Tulpo? Tikol pa more, Tulpo. Tikol pa more. Nakakaya. Nga pala. Alam mo, nagsimba ako. Joke lang. Mahirap naman baka sabihin. Kuya, di ba INC ka? Magkaroon tayo ng iba pang negativity or church colored, no? Wag na lang. Kamustahin lang na lang natin si Father Demonyo Di Flavio. Ang putang inang pare, nakamalita rin. Putang ina Flavio. Ibang klase ka. Ano ang itinuturo mo sa iyong simbahan? Alam mo, ikaw ngayon ang bagong, makabagong demonic priest. Sa iyong demonic church. Putang pa kayo. Ikaw, naturingan kang pare. Huliin nyo na lang ako. Kasi sagol-sagol to. Mahirap kasing paano tayo? Ika na. Malaman nila na nagpapasa na tayo ng mga impormasyon. Basta June 12. Ay, June 12. Sabi nga ng kuya ko, pa, ingat dyan. Walang problema. Ang pingsab, alam mo kuya, kahit ako ay nasa malayo, hindi ako malapit. Ang sabi ng Kuya Edong ko
Oo nga naman. Kuya, hindi kami bagay magsama ni, ni Flavio. Magsama kami ni Flavio, laging kulata yung gagawin. Balik po tayo kay Erwin at kay Rapi Tulfo. Kaya naman pala ang lakas-lakas mong mag-promote ng Robus. Ginagamit mo pala ang Robus pag kailangan mo ng bus. Sabi nga sa Ilocano, iyot tinanamit. Dalawang tulpo, dalawang gago, dalawang ulul aputa na, dalawang nakatanggap ng maneta. 250 to 300,000. Putang ina. Kung sa akin mo ibinigay yan, nakatulong na tayo sa programa para sa mga nitibo sa tribo. Nakagawa na tayo ng mga ilang tulugan. Nakapagpagawa tayo ng CR. Nakabili tayo ng mga gamit na gagamitin sa tulugan para sa sa mga assembly ng mga dato, sa magkakaiba-ibang mga tribo. Magandang umaga po sa lahat po ng tribo ng Hikaunun dito po sa Mindanao. Maging ganun na din po sa mga Blaan, and the other. Kasi po ang Bukidnon po ay meron pong 7 tribals. Tapos maluloko nyo lang nang dahil kay Gagong Mig. Ngayon, sarap mang-asar. O Mig, sabi mo, Mig, magpapakamatay ka. Sige nga. Sige nga, Mig, para malinis ang aming kamay at ang aming buthi. Meron na namang mamamatay na tarantadong politician at gago. Sige nga, Mig. Do I request, Mig, na kailangan mo ng magpakamatay para mapatunayan mo na ikaw nga ay tapat? At ang kapakanan ng taga Mindanao ang iyong prioridad? Na project? Natatawa ako sa kaplastikan mo, Mig. I saluting you. Saan ka nakakita na tinarantado at binastos ang magulang at ngayon, iyo pang sinusuportahan? Kundi ka ba naman din gago? Ganyan ka ba pinalaki ng iyong supposed to be tapat na magulang sa bayan? Oo, bibirahin ko kayo. Naku, putang ina, Mig. Ako, taga Bukidnon ako, Mig. Taga Bukidnon. Sabi nga, taga Bukidnon di ay ka? Lagi! Taga Bukidnon ko. Lapit lang si Suwan sa imuha. Lagi! Cagayan de Oro. Mauna. Kanang si Clarix, oy, bag pa more, drugs pa more, and all other. Ang ayawa mo! Ngayon, if the things comes to change, all we are now praying, gentlemen, is to push our interest na maitulak at maisabatas ang batas kamatayan para sa mga kurap at magnanakaw sa ating lipunan. At base sa impormasyon na natanggap ni Kuya Ed TV.org,
ay magkakaroon tayo ng centralized FUS of signatories campaign. Kasi kung hindi po natin ito gagawin, ay matatalikod lang yan ng mga kampo ni Satanas. Yung mga ayaw mapatay sa firing squad kasi sila po ay kumpirmado na tumanggap at nagnakaw. Kaya nananawagan po ko sa buong bansa na antayin nyo po ang programa pong iyan na National Campaign Signatory para maipa-implementa at maisulong agad bago nila maipasa muna sa taong bayan. Kasi maraming ipinasa sa Kongreso at sa Senado na nagpapahirap sa taong bayan. Kaya po patuloy po tayong itutulak at para maipa-amyenda ang ginawang resolution na batas ng atin pong representative ng Zamboanga, no? Na harinawa ay maipasa at mapahintulutan na maging academic o maging batas na ang kamatayan o maisabalik ang kamatayan sa mga putang ng magnanakaw at korap sa administrasyon ni Lupin. Na kahit pa si Lupin ay makasama sa firing squad. Tandaan ninyo ang nakalagay sa Batas Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas ay ang pinakamataas sa lahat ng katayuan at ang batas ay ang batas ng taong bayan. Hindi po batas ng sandatahan, hindi po ang batas ng pulisya, hindi po ang batas sa Kongreso, hindi po ang batas sa Senado, kundi ang batas na ipinasa at ginawang batas ng ating saligang batas. Ang batas na nagpoproteksyon at nagtatanggol sa katayuan ng mamamayan. Yan po ang aming kapangyarihan at yan po ang ating isisigaw sa pagsulong ng kamatayan. Kamatayan, kamatayan para sa mga kurap at magnanakaw sa ating lipunan. Isama na po natin, Kuya Ed, yung mga tiwali at mandarambog. Call! Kasi mabisa po ito. Base po sa nakita naming resolution or batas sa mandato, no, sa ating pong saligang batas. Kapag ang taong bayan ang siyang nagpasa at nagkaisa sa kahilingan na ipatupad ang batas na ito, sa nakikita nating ang magtatamasa ng batas na to ay ang kapakanan ng taong bayan. Base na rin po sa batas ng ating republika, ito po ay legal. At ito po ay hindi Ben Tulfo law. Okay? Kaya galing-galingan nyo. Husay-husayan nyo. At kapal-kapalan nyo ang putang pakyo ng mga mukha ninyo na inyong mga kalibugan. Hello, Tuta Soto. Okay ka ba dyan? Hello, Lukring. Yot ba na rin ba? Lahat kayo ay haharap sa amin. Kasi ang pag-aakala ninyo ang posisyon sa administrasyon ay forever. Ang totoo, walang walang forever, bayan. Doon kayo nadali ngayon dahil walang forever. Walang forever. Ang firing squad, merong forever. Tinatawanan ko lang kayo.
Kasi isa po yan sa sinusunod ko ngayon o ginagabayan. Ang komento ng isang OFW at ang isang komento ng isang dairy worker farmers sa Canada. Kuya Ed, kapag nakita ka namin, masaya, nakita ka namin nakangiti. Kahit kami may problema. Dito sa katayuan ng aming paghahanap buhay sa ibayong dagat, nare-release yung aming stress. Ano ginawa kong emoji? Pero salamat po, salamat kung ganon. At harinawa ay nasa maayos kayong kalagayan. Huwag niyo akong ilalagay sa inyong pintuan. Gawin niyo akong emoji. Ang kuya emoji. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay, amin pong mga OFW. Sa totoo lang. No? Wala na po tayong gobyerno kundi dahil sa inyo. Sa inyo pong pagsuporta, sa inyo pong remittance, kahit po hindi po sa amin ang punta ng inyong remittance, pero malin mo, may mga bari-bari. Joke lang kahit pa paano, share the blessing, yung mga ganun ba? Pero sa totoo lang, kundi dahil sa remittance nyo. Sinabi na wag nyo akong gawa ng emoji. Okay? Okay. At kayo po ang tunay na nakasalba sa katayuan at pangangailangan ng ating bansa. Tapos, sinasahod ng mga magnanakaw. Ninanakaw ng mga magnanakaw sa pangunguna po ni Lupin. At ipinasasahod sa parang walang pakialam. Parang natatakot o naduduwagan na sandatahang lakas. At ang walang kakwenta-kwenta, pera-pera lang. Ang pulisya ng Pilipinas. Alam niyo, nakakahiya talaga. Nakakahiya. O, kahit doon sa Retirees Association ninyo, ikinahihiya kayo. Hindi namin alam ba yan, sa totoo lang ba yan, Hindi po namin malaman kung anong breed po na meron kayo. Magic breed, Cheddar's breed, Tolonges breed, corrupted breed, o Talawan breed. Kasi alam nyo yung katotohanan. The Philippine National Police are now receiving, confirming, assuming, standby station under the command of their commanding officer. That is the factors of normal in implementations of our duty. But behind this cause, ay meron po tayong lawful at unlawful. 5 taon po kayong nagsunog ng kulay sa kursong criminology. Magmula nang kayo estudyante at nakatapos kayo ng basic training, hanggang sa kayo ngayon ay may ranggo na at tumutupad ng inyong kunyari, sinumpaang tungkulin na proteksyonan ang bayan, ang republika at mamamayan na kailanman ay hindi nangyari. At ang pinakamatindi rito, bayan, kayo mismo, hindi ninyo alam kung ano ang lawful at ano ang lawful o unlawful. Tingnan nyo, nagpapasailalim kayo sa batas ni Secretary of Interior and Local Government na si Jubijayjay Remulla and the others from the Malacanang. Tingnan nyo. Who are them? Ang kanila bang pagpapatupad ng batas ay lawful o unlawful? Ano ang rason ng inyong pag-uniforme? Ano ang rason ng inyong pagiging pulis? Goddamn, sa nabagan. Mula noon hanggang ngayon, yan ang problema sa inyo.
mga hindi nyo alam kung ano yung lawful and unlawful. Wow! May general pa. Meron pang police colonel. Pero nasaan? Thank you po. Salamat po. Nangaasar lang ako. Kasi panahon ngayon na tayo, mamamayan, ay magkaisa para imulat ang katotohanan sa kanila. Para po silang nasasarapan ngayon. Sumasahod po sila sa buwis at sa kaban ng bayan, pero hanggang doon lang. Hindi po nila tutuparin ang kanilang mandatong sinumpaang Magna Carta sa watawat ng inang bayan. They are all stupid. Kasi sila ay isa sa mga na bulaga. Ala ka, hindi na siya diretso. Baluktot na siya. Pangmadyong. Hindi ko na po ito may diretso, itong kaliwa ko. Itong kanan, diretso. Tapos itong mata, wow, excited and true. Alam nyo ba yan nag-post ako sa isang practice range, no? Sa isang target range dito sa Mindanao. Northern Mindanao Pistol and Shotgun Association, NMESA shooting range. Siguro mga around 75 to 75 meter. Pero awa na po naman ng Diyos. Kasi ayoko po yung malapit. Kung tumatama ka ng malayo, siyempre, mas lalo kang tatama kapag malapit. Sabi niya, Sir, bakit hindi ka, Sir, Kuya Ed, bakit hindi ka gumagamit ng ear protector? Kasi pagpatayang blues na, kapag encounter na, you are not required to wear ear protective gadget o yung takip sa tenga. Diba? All you have to do is execute your training and compliance doon sa CQB na meron kang pinagdaanan. Ano ba tawag doon? CQB ba? CQB. Sir, ano ba yung CQB? Secure you, baby. Ang lakas talaga mag-asar ni Kuya Ed. Secure you, baby. Maraming salamat po bayan ang Kuya Ed po sa akin pong pagbabalik. Ngayon lang ay nakita ko ang inyo pong mga pagsuporta sa akin. Maraming salamat po. Asahan nyo po, muli po tayo magkikita bukas. Sunod-sunod na po ito hanggang sa araw ng 12. Remember the time that the Bravo 18 are still standing and continuously presenting the soldiers of the Filipino people. Likewise po sa atin pong UPI chairman, kay General Cookies, and then the other general, at yung iba pang general na ngayon ay sumisigaw. Si Captain Dado, likewise, shout out. Yung isa, hindi ko maalala itong pangalan ng isa yung nakasalaming. Para siyang Turkish general. Joke! At maraming salamat po sa mga nagbibigay ngayon ng suporta sa Bravo 18. No, hindi na po kaya kasi ni Attorney Balikot. Be associate na grabe naman yung mga fake news at chismis na ginagawa ng mga BBN vlogger kada isa ay 5 milyon. Putang ina, kahit man lang ako na lang ang maging driver ng isa diyan, kahit senior ako nila, basta
Aping ako sa ano, di ba? Pambili ng Losartan. Ano pa ba yung isa ma? Losartan, ayun, para sa rheuma, ano pa yun? Diplopina! Mga maintenance. Pasensya na po kayo. Hindi na po ako gumagamit ngayon ng mga kulong. Ang ginagamit ko po ngayon, super set. Sabi nga lang ibang supporter natin, oh grabe naman siya. Super set. Lagi, kahit tigulang baya ako. Pag tigulang naka, super set na sab ka. Binabati ko po muli, shout out po yung atin pong mga kapatid, no? Lalo na po, please support and let every one of us to join in this call, the National Movement for Freedom and Democracy. No? Join po kayo kasi national movement po yan. Pangkalahatan po. Magsama-sama together po tayo. Tayong mga nagnanais na makakawala sa mga tiwali at mga kurap at magnanakaw ng gobyerno nating ito. Isalba po natin ang Pilipinas. Isalba po natin ang gobyerno. Isalba po natin ang ating bansa na ngayon ay parang barkong lumulubog sa korupsyon. Parang yung fourth sight na lang ang nakalutang o yung bow. Total, hindi mo naman ma-defy doon kung alin ang bow pag sinabi mong starboard and foresight. But go! Kaya po sabi nga po ng isang ating pong taga-subaybay, sabi niya, sir, baka po pwede paki-shout out naman si Colonel Cherubin kasi kawawa na po talaga ang bansa. Sa totoo lang ba yan? Ako naintindihan ko po ang katayuan ni Kuya Ariel Cherubin dahil nakasama ko po siya sa batalyon during po sa operation sa Munay. No? Special Task Recognition Group. Ang ano lamang po dito, ang katayuan niya, sa nangyari po sa farmers during 1989, ilan po ang tama niya at nawakwak po ang kanyang tiyan na operate. Kaya nga po, sabi nga po sa isang tabloid, sa bulletin, sa Star, na si Colonel Cherubin na ay patay na. But in a miracle of the name of our God Almighty, he's alive. Pero kung titignan mo, he's alive, titignan mo ngayon. Pag tinignan mo yung tiyan niya, naku po, sang alaw, ang daming multiple pores. Maraming pores of entry. Ito po ang mabigat, bayan. Why Colonel Cherubin received the Medal of Valor? No? Why? Dahil sa kanyang heroism. Pero, ako po, wakwak na rin po yung aking tiyan. Ang kinakatakot ko lamang po, from that point into the present, ang amin pong mga edad, 60 plus, ay nakakaranas na ng stomach cramming, legs cramming, shoulder cramming, braso, cramming. Di bale na anong cramming yan? Wag lang stomach cramming. Kasi po para po siyang umiikot na lambat na kapag dadaan po sa isang linya ng inyong operasyon, suspastilan manulay. Ang sakit! Na oras alauna, alas 2, naririnig po ko ng kapitbahay ng mga 100 to 200 meters ang layo mula po sa bahay namin. Naririnig nila ang aking pong hiyaw sa sobrang sakit. Ako, 1, 2, 3, 4. 4 ang guhit ko. 4 ang operasyon ko. Kasi Colonel Cherubin. Walk together.
Ha? Tapos lumalaban pa yan ng push-up contest. Kaya nga, nung tumakbo siya, sabi ko siya, wag mo nang gawin yan. Meron po akong kasama rito sa Cagayan de Oro na retired po siyang Scout Ranger, ano? Ang kanya pong serial number is 75 or 74. Si Jonas, kumpare ko yan, Kuya Kumpat, Master Sergeant Aguilar, no? Aba, puta, lumalaban ng push-up with actual video pa. And one day, bigla siyang nanahimik. Why? Na-stroke. Ang ginawa ko po, pumunta ako sa computer. Why? Why? Sa ganong pagkakataon na stroke ang tao. Kasi nananatili po, nagbabago ang temperatura ng katawan at ang edad ay hindi na sumasang-ayon na gawin mo ang bagay na hindi na siya required at karapat-dapat sa kasalukuyan. Kaya tandaan mo to, Mr. BBM, required at hindi na ito kinakailangan. So muli po ba yan? Muli po ba yan? Ay, paalala lang. Wala naman tayong magawa, paalala lang. Pero wag mo akong pag-uniformihin, tapos bigyan mo ko ng gamit ko. My favorite na gamit ay M14, together with some 200 to 300 to 500 person combat prepared personnel. Baka pakiwari ko, magka-problema ka sa akin. Diba? Pakiwari ko. Pakiwari ko lang yun. Huwag kayong mag-alala mga baser. Kakampihan ko kayo. Pakiwari ko lang yun. That is not true. Pero pag nasagasaan kita at nasa harap kita, nakabuild up ang pangalan mo, na ikaw ang isa sa baser ko, maniwala ka sa akin. Lolodan ko pa yung chamber ko bago kita backstroking. Saka kita babas. Tignan natin kung may kaluluwa ka pa pag tumama yung sa katawan mo. Yung mabastro. Hindi nyo pa kasi ang alam nyo lang ay manira ng mga tao. Muli po ay maraming salamat po. Ngayon po ay ang unang araw ng pasok sa eskwela at unang araw natin mang-asar sa TikTok. Kasi hindi tayo pula. Okay, kita nyo naman po, bayan. I am preparing the particular arrangement para po sa Araw ng Kalayaan. Ika nga, June 12, Araw ng Kasarinlan. Lahat po kami, even you are Air Force, Army, Navy, and etc. You'll always bear your flag. In this life, hindi niya alam itinuturo niyo pa sa Boy Scout. Ang sunugin ang watawat, kundi ba naman kayo gago? Sino nagsabi sa inyo, base daw sa batas? Ano batas? Yung batas ninyo, hindi ninyo iniisip. Hindi ninyo iniisip yung batas na sinasabi ninyo. Alin? Alin ang batas? Sunugin nyo? Subukan mong magsunog ng batas ng flag sa Amerika, sa Japan, Korea, and Taiwan. Subukan nyo. Pag hindi, binaril kayo ng harap-harapan mga idiputang. At ang nagpapa-implement pa nito ay ang Boy Scout of the Philippines. Base po daw sa kanila, historically, ay ito po daw ay po pwede dahil sa luma. Luma? Kung pwede yan, bigyan nyo ng seremonya, lalo na kung yan ay ginamit sa isang area na kung saan nagkaroon ng dialogo at ang dialogo na yan ay naging historya ng Pilipinas. Ilibing nyo po, ilibing! At lagyan nyo po ng landmark na ang watawat na yan
na nakalibing sa parte na yan ang siyang watawat ng mga katipunero o siyang watawat ng mga gerilya nung ikalawang digmaan pangdaigdig. Hindi po para sunugin, no? Alinsabay po, inuulit po namin. Gawin mo sunugin yung watawat ng Marines. Sunugin ko bahay mo. Bayan, nandito na po tayo sa punto na dapat po tayo magkaisa, magsikap po tayo at manatili pong nakasubaybay sa isang panawagan anytime from now, anytime from that core, pero dapat naman po ay alam natin kung ano ang atin pong gagawin. At kung ano ang ating pananalig at paniniwala kung bakit po tayo makikipagkaisa at sasama, no, sa mga rally. Dahil kailangan tayo lang pong mamamayan ang makasasagip sa palunod at palubog na nating bansa. Sana naman, hari nawa, ang lahat po na nakikinig ay po pwede pong magpunta sa Google. I-search nyo po kung ano ang karapatan at tungkulin ng isang Pilipino o ng isang mamamayan sa katayuan upang iligtas ang ating nalulunod na bansa at anong batas na sasako na ang batas na ito ay bilang pagsuporta at pagtugon ng mamamayang Pilipino. Yan po ang pinakamaganda. At maraming salamat po kahit iilan lang po tayo na nandito nag-join kasi bigla po talaga akong nawala. Please, suportahan niyo pong muli yung aking pong account dito po sa TikTok, no? kuyaedtv.org, no? At wala na po akong ibang account, yun naman po. Dito sa TikTok. Sa Facebook po, kuyaedtv.org. Then, meron po akong Kuya Ed TV official page, no? Meron po tayong YouTube, Kuya Ed TV channel, at meron din po tayong private group sa Facebook. Ang kanya pong pangalan ay ang tawag, sandali po I have to change this one. Okay. Okay? Ano po, isang oras na yan. Okay? Ang pangalan niya po sa private group, no, sa Facebook ay United Movement for Freedom and Democracy. Opo, may mga citing post na po ko dito sa TikTok. Welcome po ang lahat ng Pilipino na nais makipagkaisa para labanan ang ating kalayaan or freedom at ang ating pong karapatan na demokrasya kontra korupsyon at katiwalian. Okay po? At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hari nawa po muli ay makadaupalad ko kayong muli either tomorrow or during the holiday, no, the composition of June 12. At yun nga po, no, inuulit ko po, please subscribe and support po. Please follow and share po, no, para naman mahit natin yung requirements si TikTok. Sa lahat po ng nananalig at naniniwala na may magagawa po tayo kapag sama-sama ang Kuya Ed po. Iiwan ko pong muli sa inyo ang iniwang kataga, no, ng atin pong ama ng katipunan. Bibihira lang po may alam nito. Bibihira lang po ang may alam nito. Tawag po dito bayan ay ang kataga na nagniwan ng ating ama ng katipunan na si God Andres Bonifacio ay ang sumusunod, no? Ang lupang dinilig ng luha at dugo
ang siya pong basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Uulitin ko po. Uulitin ko po ba yan? No? Ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siya pong basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Maraming salamat po, bayan. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa inyo pong magiging suporta kay Kuya Ed. No? At kamusta na, Kuya Ed? Ayun nga po pasensya na po kayo. At eto na naman po tayo muli. No? Nakita tayo. At yun nga po, dahil po sa request ng mga OFW at ng ilan po nating supporter at kapanalig. Kaya po ako nagbabalik. No? At dinisclose ko na po kasi mga dati kong account. Pero yung mga post, makikita niyo pa po rito sa TikTok. Muli po maraming salamat po kahit iilan lang po tayo dito sa sitwasyon po natin to. Ingatan niyo po. Iiwan ko po sa inyo. Even the king's kingdoms were fall when corruptions invade his mind and soul. So muli po maayong buntag, magandang umaga po o tanghali na pala ang Kuya Ed. Huli na naman. Late na naman. Happy Monday po! Happy Monday. Thank you very much po sa inyo.